Good day everyone, I am Rinald A. Caraza and I am the last supporter of our group. Ang among group is ang Group 8. And at this moment, we'll discuss about the bilingual method. So, before tamo deep sa to ang discussion, isa to siyang sabtunon sana ang bilingual nga word. So, bi means duha and lingual means related siya sa languages. So, the bilingual method. What is bilingual method? So, according here that bilingual method is a way of teaching second language by using two languages. First is vernacular or the learner's mother tongue. So, kung istorya ganitag vernacular, mo siya ang language nga ginagamit sa daily communication. Sa to ang pag-communicate adlaw-adlaw. Mo siya ang language nga tong first nga na-learn pinaagi sa tong parents or sa tong guardians or sa to ang surroundings. So, kaning vernacular is mo siya ang language nga gitawag na to og mother tongue or to ang native language. The second bullet is the target language being learned. Kaning target language is matunad naton siya pinaagi sa eskwelahan, sa mga teachers, or hadapit nga gusto ta makahibaloan na nga language. So, for example, inani nga scenario sa kaning bilingual method. Adto ka dito sa kanang Japanese ay sa Japan nga school, then you are Filipino, then na-confuse ka sa ilang language nga ilang gigamit dito, and then ang yung professor sa Filipino. So, ang hitabo, nakig-communicate ka or nag-approach ka sa imong instructor para mas masabtan ko ninyo ang lesson. So, ni-response ang imong instructor sa imo through vernacular nga inyong gigamit din sa Philippines. So, ang nahitabo, nagka-interact mo doon sa imong professor sa instructor ninyo. Ang nahitabo, nakasabot ka tungod kay dili ang second language ang gigamit, kung dili ang vernacular. Kana bitang mag-communicate mo duha, gigamitan ninyo og usa ka language para mas masabtan yun ninyo pag-ayo kung unsang bot pasabot. Muna gitawag na to og bilingual method. So, ang bilingual method na siya tulo ka buok major objective. First, to help learners become fluent and accurate in speaking the target language. So, ang kaniko ng bilingual method is nakatabang siya sa learners nga mahimo nga ma-accurate o kanang fluent sila when in terms of speaking. Ang ikaduha is to make the learners accurate in written words. So, dili lang kasi speaking, kundi dili po siya sa written. Ang ikatulo is to prepare the learners in such a manner that may be able to achieve through bilingualism. So, ang kaning to prepare is mo ni siya ang bilingual method is kana nakatabang siya sa learner nga mahimong equip bitaw iyang selves or mas strong iyang skills to communicate or kanang mahimong ma-prepare siya ba to communicate effectively and clearly. So, mo to siya ang tulo ka buok major objectives sa bilingual method. Ang bilingual method is naa siya objectives, principles, disadvantage, and advantages. And ang principles is first bullet, restricted of use vernacular. So, kaning restricted is bot pasabot nga kanang nakahibalon na ka sa kanang second language is more strict na nimo ang imong vernacular or kanang dili na mo siya magamit ba kay fluent naman kang accurate naman ka mo gamit anang second language. Mo na siya din. Ang ikaduha nga bullet is saves time of the teacher. So, kaning save time, mo na siya ang time consume sa teacher nga mupasabot silang student nga dili ma-confuse ang student nila. Mo na siya ang interaction between student and teacher para masabtan jud sa student kung unsa ang bot pasabot. Ang ikatulo is more pattern practice. Kaning more pattern practice is kanang related ni siya sa kanang sentences, kana maghimog sentence bitaw and second language nga kinahanglan yun gina-practice yun na ba ang kung sa ang rule, or for example naghatag si teacher og kanang example nga sentence, Anna is running. So, pwede ibalik-balik siya sa student nga Anna is running. Unsa man ning running? I-translate siya sa vernacular. Anna, kana bitong step by step para mas masabtan jud sa estudyante kung unsay buot pasabot, and then makahatag na po ng estudyante or makahimo ng estudyante o kanang sentence nga related ra po sa gihatag sa teacher, or makahatag siya idea nga kanang related sa gihatag ng teacher. Like for example sa katong Anna is running. So, muna siya ibot pasabot nga more pattern practice. Sige, kinahanglan yun nga sa pag-learn nimo sa second language is kanang balik-baliko nimo or imong gina-repeat ang iyang functions or ang iyang pagkahimo sentence. Ang ika-upat is only teacher speaks and vernacular. So, kani isabot-abot na jud siya no kay as
as a student jud nga gusto ka maka-learn sa mong second language is i-try imo jung paningkamutan sa mong kaugalingon nga i-avoid nimo ang paggamit og vernacular kay nganuman kay paunsa makahibalo second language if imong gamiton permi is vernacular. So ang teacher ra gyud ang gina-allowed nga mo gamit og vernacular except sa kanang mangutana ka. So kinahanglan magyud mo response teacher sa imong vernacular para mas masabtan gyud nimo pag-ayo kung sa ambot pasabot. And last is sentence as a unit of speech. Buot pasabot ngang ang kada sentence or kada word sa sentence is na siya nagkalain-lain nga meaning. So no, ang uban ay nagka-double yung meaning. So like for example sa kanitong foreign language Spanish nga language, for example ang red nila is rojo. So ang rojo is na siya feminine and masculine. So rojo means masculine and roja is feminine. So ang ilang singular is rojo and ang sa feminine nila kay roja. Kung proceed sa plural is rojos, feminine plural is rojas. So inana ba nga kanang ang sentence, ang word nga gigamit sa sentence is naa siya mga ang uban is naa siya ganang nagkalain-lain nga mga definition or nagkalain-lain nga mga meaning. So gikinahanglan gyud nga ang paggamit nimo sa sentence sa second language is kanang accurate siya ug sakto ang imong paggamit. And let's proceed sa disadvantage of bilingual method. First bullet, may become grammar translation if teacher overuses vernacular. So, kaning statement is may become grammar translation if teacher overuses vernacular. Kaya nga naman, sa eskwelahan is, di ba, mo gamit naman ang vernacular kung mangutana ang student, kung mag-interact sila, abot sa pangutana, para masabtan yun sa estudyante, kung buot pasabot. Kung ma-overuse o gamit ang teacher sa vernacular, instead, yung mo proceed siya siyang topic is mag-grammar translation na lang po hinuon siya kung ma-overuse siya sa paggamit. So, gikinahanglan yun nga limited or kanang dili pwede nga ma-overuse ang teacher sa paggamit of vernacular sa second language or sa discussion. Kaduha is better for secondary learners. Young learners need the direct method. So, advantage siya sa kanang secondary learners, no? Kay young learners need the direct method, man siyang disadvantages kay dapat unta nga kaning bilingual method is for all siya nga kanang level, pero sa advantage lang siya sa kanang better lang siya sa kanang for secondary learners kay nganuman more on grammar translation ba ya. So ang kanang mga young learners example sa kanang mga grades level is kanang lisod ba sila mag-construct og kanang mga words or maghimog sentence. So ang ilahan gyud ana is for example maghatag visual din mo istorya sila unsay ilang idea ana mo na siya direct method. So ang ikatulo is language differences may confuse students. So nagkalain-lain nga mga language is maka-confuse jud sa students, especially kung baguhay pa lang ka mag-study ana ang language. So mag-cause jud siya og confuse student. And ang ikaapat sa disadvantage kay not all words have exact translation. Ang ikalima, students may depend too much on the mother tongue. So kani is sabotable na jud kayo siya kay nganuman makadepende gyud ang estudyante. So limited naman ato ang knowledge sa kanang secondary language kay nakadepende man gyud sa kanang mother tongue, no? Kay nganuman is ang mother tongue magud is kana makaingon jud ta nga fluent gyud ta or accurate na gyud ta kay adlaw-adlaw man nato siya gigamit to communicate, no? So kadepende gyud sa mother tongue ang estudyante. So and last is ang advantages. So unsa may advantages aning bilingual method? So first bullet kay save the teacher from creating artificial situations. So dili na need sa teacher nga mag-create pa siya mga situations, mga sentence nga kanang fake sentence kay pwede naman sa teacher nga i-relate sa kanang real life situation ka para makarelate ang estudyante o makasabot jud ang estudyante kung sa ang buot pasabot. Ang ikaduha is extra time can be used for pattern practice. So katong giyon ako ganina nga kinahanglan siya i-repeat, so need siya og extra time or kanang mag-consume siya og time para masabtan jud sa estudyante kung unsay buot pasabot ana nga text or unsay buot pasabot during discussion or unsabot pasabot sa topic inana. So ang ikatulo is easy for average teacher, little preparation needed. So for example sa to karon as BAEL student na matay foreign language, easy ra siya sa teacher kay magamit raman kag vernacular. Dili naman nga kanang need pa jud mo gamitan or secondary language nga naglisod na gani mga estudyante og sabot samutan pa gyud mas maayo gyud nga vernacular. So advantage sa teacher ma-explain sa student. So ay ka-upat is improve both fluency and accuracy. So diri nga part is mo-okay na imong fluency ug accuracy tungod kay
nakasabot naman ka, kahibalo naman ka ma-construct, or nakabalo naman ka na nga subject, or nakabalo naman ka ana, so mo na dayon ang accuracy ug ang fluency. And lastly, sa to ang advantages sa bilingual method is no teaching aids required, suitable for any school. So dili na siya kinahanglan o kanang teaching aids, so suitable na siya for any schools. And that's all mo to ang bilingual method. I hope nga naamoy na learn sa ko ang topic.